Bali nagkaroon ako ng 2 chances para makarating at makapag-work dito sa Japan. Una is nung year 2010 gamit ang Technical Intern Trainee Visa, at pangalawa is nung year 2014 gamit naman ang Engineer's Visa. So nung year 2010, trainee pa ako noon, so that time hindi pa na-implement yung SSW Visa, kaya ang kontrata namin noon is fixed 3 years lang. So after ng contract is umuwi na ako ng Pilipinas. Nung pangalawang balik ko naman dito sa Japan nung year 2014, bali ang nangyari nun is na-ishokay or na-i-refer lang ako ng isang kaibigan namin dito sa Japan dun sa company na pinagtatrabahuhan nila dito. So since meron na akong experience na mag-work dito sa Japan at meron din akong Nihongo knowledge, then yung college degree, so nagkaroon ng chance para makabalik ako dito at yun nga, nag-apply as a engineer's visa. Nung nag-apply ako as a trainee dito sa Japan, ang ginawa ko noon is pumunta ako dun sa foundation dito sa may bandang Pasay Rotonda. So ayan, i-flash ko na lang dyan yung name ng foundation at yung page nila, FB page nila, para if may katanungan kayo or gusto nyo mag-inquire, yun, i-follow nyo na lang yung kanilang page, then mag-message na lang kayo. So nag-apply ako dyan, then luckily natanggap naman ako. Tapos as a basic requirements nung una is parang yung sa mga pangkaraniwang requirements lang din, yung mga barangay clearance, police clearance, clearance, ganyan, birth certificate, ano ba, yung mga usual na requirements lang na pinapasa kapag nag-a-apply ka locally and abroad. Then medyo naging complicated lang doon, yung para sa akin mahirap is yung may mga ribbon pa, yung ganun, if I'm not mistaken. So naalala ko, nag-apply pa ako nung pina-red ribbon ko yung diploma ko at saka yung parang yung birth certificate, ganun. Then after nun, merong pre-medical examination. So pag nakapasa ka doon, isa-set ka na nila para mag-aral ng Japanese language. So ang Japanese language nun is tinake ko ng more or less 5 months, ganyan. So depende kasi yon sa magiging sitwasyon nyo kung mabilis ba yung pacing ng pag-aaral nyo or hindi. So naalala ko that time, from lesson 1 to 20 lang yung Nihongo language na pinag-aralan namin. So I think cover noon time na yun ang N4 level Nihongo. Yun. Tapos pagkatapos nun, nung nakagraduate na kami sa Nihongo lesson namin, nag-wait na kami ng job offer galing dito sa Japan. So stop muna ako nun, nag-wait ako ng almost 1 year, nag-work muna ako. Then nung tinawagan na kami, sinalang kami nun sa selection. Yun, fortunately na-select naman ako at ayun, na-ready na ako para sa pag-alis. So bago umalis, kailangan munang mag-medical ulit, tapos mag-comply sa ilang requirements, then mag-aaral ulit kami ng Japanese language, which is from lesson 21 to 25 naman, plus yung Japanese culture pa. So I think siguro yung lesson na yon is more on Japanese conversation na. So para pagdating mo dito, medyo may bala ka na sa pakikipag-usap sa mga Hapon. Then yung second time naman na makarating ako dito sa Japan gamit yung engineer's visa. So hindi na kami nag-aral ng Nihongo kasi may knowledge na kami sa Nihongo. So nag-apply na lang din ulit kami sa agency para i-process yung mga documents namin. So unfortunately yung agency na yon na in-apply namin dati is not existing na siya ngayon, kaya hindi ko na siya sa inyo maipapakita. So ganun pa rin yung mga requirements. So usual requirements pa din sa pag-apply abroad. Then ayun, nung ma-file na lahat ng requirements namin at na-approve naman ng immigration, ayun, nakabalik na kami dito sa Japan as engineer's visa naman yung hawak namin. Yung naging trabaho ko nung trainee ako dito sa Japan is sa production area kami, kung saan nag-assemble kami ng mga upuan ng sasakyan. Ayun, so 3 years yun lang yung ginawa ko nun, yun lang yung naging trabaho ko nun.
Then nung pangalawang balik ko naman dito sa Japan, ang naging trabaho ko naman nun isa sa machining naman, which is nagpo-program naman kami ng CNC operation. Then nagsaset kami ng mga parts sa machine. So under kami sa industry ng plastic molding. Yun. So sa unang naging company ko, yun yung trabaho ko. Then nung lumipat ako ng company ngayon, dito sa company ko ngayon, ang naging trabaho ko naman is more on CAD operator, kung saan nagmo-model naman ako ng mga parts. Ang naging pinaka big adjustment ko dito sa Japan nung mag-work na ako dito ay syempre unang-una yung climate, no? Kasi galing tayo sa mainit na bansa, tapos dumating kami nung dito is September, so palamig na siya. Kaya nung unang winter namin dito sa Japan is talagang nanibago ako. So nag-adjust ako noon, pero yun, fortunately naka-adapt naman ako agad. Then pangalawa is yung sa work environment, no, kasi first time ko magtrabaho sa Japanese company, so medyo kibishi or strict sila. Tapos maraming rules ganyan, at syempre yung mga kasama mo is Japanese, so kailangan mong yung mga gusto mong sabihin minsan hindi mo masabi, no? So yun, adjustment din yun yung sa Nihongo. Then lastly is yung sa bahay, kasi nung trainee ako, apat kaming trainee, no, na Pinoy na magkakasama sa bahay. So hindi kasi ako nun sanay na merong kasamang iba sa bahay, na I mean yung hindi mo kapamilya. So yun, to be honest, syempre naging big adjustment din sa akin yun. Pero okay naman dahil nakasama ko naman sila nung nag-aaral pa lang kami ng Nihongo, kaya naging madali rin yung adjustment sa akin para dun. Yan, para sa mga trainee na nandito na sa Japan, at sa mga nagbabalak pa lang mag-apply papunta rito, magtrabaho dito, kahit dun sa mga gamit ang working visa, mag-apply as a worker na talaga dito sa Japan. Ayan, so ang may advice ko lang, galingan nyo lang sa pag-aaral ng Japanese, kasi pagdating dito, yan talaga yung number one na magiging bala nyo, no? Lalo kapag gamit mo na ang working visa, so maraming chance na makapagtrabaho ka sa iba't ibang company, no, na basta related lang dun sa visa na hawak mo. Then pagdating din sa pakikipag-usap sa mga Japanese, kapag nabuhay ka na dito sa Japan, no, syempre araw-araw, ba, mamamalengke ka, punta ka sa hospital, sa station, sa police station, lahat gamit na gamit ang Nihongo, no? Kaya so number one, yun, mag-aral tayo ng Japanese. So sa pangalawa naman, ayun, ganbate or bigay lang natin yung best natin sa trabaho natin pag nandito na tayo, kasi ang mga Japanese, ganun sila, no? So kapag syempre kapag nakita ka nila na nag-do your best ka or nagagambate ka sa trabaho mo, no, mas magiging maganda yung impressions nila sa'yo. At dahil doon, pati sa mga susunod na mga magtatrabaho pa dito na kapwa natin Pinoy, no, so magiging maganda yung image nila pagdating sa mga Hapon. Then lastly, ayun, mag-ingat lang palagi dito, lalo na sa mga sa climate, no, iwas lang din magkasakit. At syempre number one, lagi tayong magdadasal at magpapasalamat sa lahat ng blessing na natatanggap natin kay Lord. Ayun lang, good luck guys. Yun, see you here in Japan.